cabinet. Sandali lang. Ito ang mga bagay na kailangan niyong tandaan at ikonsidera bago kayo gumawa ng isang plano sa pagpapagawa ng inyong mga cabinet. Karamihan sa ating mga nagpapagawang kliyente, isa sa mga pinakamahal na ini-invest nila ay ang kitchen modular cabinet. At isa sa pinakamahal dito ay ang countertop. Pero ano nga ba ang countertop na dapat mong gamitin? Dahil sa ngayon, marami ang umiikot at available na materyales. Nag-prepare kami ng mga item na lagi namin ginagamit sa mga client. Karamihan na gusto nilang gamitin ay yung natural white or Carrara white marble. So, ang Carrara white marble is a natural material na naka-harvest from the mountain. Pero ngayon, ginagawa nila na synthetic na. So, sa synthetic na ito, maraming klaseng synthetic. Ano nga ba ang mga synthetic na available sa market ngayon? Isa sa mga sample na pin-repair namin ay itong synthetic quartz na locally made. Meron din tayong solid surface. Meron tayong synthetic quartz pero China. At meron din tayong salt and pepper granite. This is natural granite. So sa lahat ng mga materials na to, these are random supplier. So itetest natin lahat sila kung ano ba ang advantage at disadvantages ng mga materials na to bago kayo mag-decide para hindi kayo ma-heartbreak sa pagdating ng panahon. So ang first test na gagamitin natin ay yung chemical test. Ano nga ba ang chemical test? So chemical test is yung mga basic na ginagamit lang natin sa kitchen. Ano pa nga ba ang mga chemical na pwedeng ma-experience ng kitchen natin? Number one, we have the soy sauce. We have the suka or the vinegar. We have the cooking oil. And syempre, meron tayong dyan na soft drinks para sa acid. At meron din tayong Zondrox or bleach. At isa sa mga sasapunan din natin ang alcohol pagka lilinisin natin ang countertop. So, isa-isa ngayon, itetest natin ang mga surface na to kung papasa ba sila or hindi papasa sa mga chemical na to. Kung mayroong hindi papasa sa bawat chemical na ito, ngayon, makakapag-isip ka na, ito nga ba ang gagamitin mong quartz para sa kitchen cabinet mo? Tignan natin. Ito yung mga chemical na gagamitin natin pang test sa countertop natin. So, iisa-isahin natin. Meron tayong soft drinks, meron tayong soy sauce, suka, cooking oil, meron tayong bleach, then alcohol. So, umpisahan natin sa isa sa pinakamataas na acid. Itong suka. Okay? So, isa-isa papatakan natin sila para magkakaalaman. Kung ano ba ang magiging reaction ng countertop natin? Dito naman sa solid surface. So, China quartz na synthetic. At dito sa solid na salt and pepper. This is natural quartz. I mean natural granite. Then nag-add din kami ng self-leveling epoxy. So gumawa kami sa factory para sa mga gusto naman subukan or malaman kung ano ang magiging chemical reaction ng self-leveling epoxy resin. Okay, next chemical will be the soy sauce. Solid surface. Okay guys, konti lang naman yan. Makikita natin ang chemical reaction na kung talagang meron. Next chemical naman, yung cooking oil. Okay, the next chemical will be the alcohol. Lagay tayo ng konting alcohol dito.
Yun nga ba ang mas matibay pagdating sa chemical. So, ito yung bleach naman, itatabi natin sa alcohol. So, yung mga nasa baba na portion, ito yung mga hindi kinakain. Yung nasa taas, yun yung mga condiments. Okay, our last chemical will be the soft drinks. So, ito pala, naiinom siya. So, lagay tayo ng konti dito. Malakas din ang acid nito parang sa suka. After nito, hahayaan muna natin for 10 minutes to 30 minutes. Babalikan natin ang mga quartz top. So kung halimbawa ang gusto mo naman is more on auxiliary or kalimitan na tinatawag natin sa kanila is a dirty kitchen, dito natin pakikinabangan yung chemical test natin. Kung hindi siya pasado, ngayon lang siya maganda, mag-isip-isip ka na. Kung wala sa design ngayon, siguro tanungin mo na lang din si designer kung babagay bang kulay na to, kasi sa kulay na ito, merong available pero madali siyang ma-scratch, madali siyang ma-stain. Or meron naman kamukhang kulay nito, yung mga original quartz na synthetic. So ano nga ba yung original quartz sa synthetic at saka yung madaling magasgas sa synthetic? Actually, they should be the same. Yung original na tinatawag nila at saka yung China na synthetic. So, may mga China brand din siguro na matitibay at matataas ang scratch resistance. Ang gusto ko lang ipakita sa video na to, i-check nyo maigi ang mga quartz top na pipiliin ninyo. So, you should ask your contractor, your supplier, your designer, if they really know the product that they will going to install to your kitchen cabinet para walang sisihan. Okay, babalik tayo maya-maya after 5, 10, or 30 minutes kung ano ang mangyayari sa chemical na nilagay natin. Okay? It's already more than 30 minutes mula kaninang pinatakan natin ng chemical. So, i-check natin ngayon, tatanggalin natin ng chemical sa surface, pupunasan natin ng tissue, isa-isa, para makikita natin ano ba yung mga quartz na nag-react dun sa mga particular na chemical. Okay? Meron akong red pen. Markahan natin kung may magmantsa. At ipo-focus natin sa camera. So ito yung China na quartz pero gray. So far approved siya. Second, China. Kung makikita nyo, focus sa camera natin. Ito yung suka. So may stain. Sa konting patak, nagkaroon ng mantsa at saka sa konting minuto. So ibig sabihin, pagka dumami at tumagal, mas maraming mantsa ang may experience niya. Same dito. Meron siyang mantsa sa suka.
meron siyang mancha sa toyo. So, suka and soy sauce. Sa pangalawa, again, China quartz, suka. Pangatlo, suka again. Pang-apat, approve. Pangatlo, suka din. Okay, lahat ng brand na nandito sa left are China brand. So, we are not saying that China brand, lahat sila ay papasa or babagsak. Ito lang ang napansin natin. Hindi tayo nagpo-promote ng brand. So, we are just giving awareness for those clients na gustong magpagawa. Kasi itong mga brand na ito yung typical na umiikot. So, randomly, we took samples from the suppliers para hindi na rin kayo mag-iisip kung paano ba yung checking. Kung gusto nyo malaman kung ano ang totoo na kaya ng quartz na gagamitin niyo, mas maganda i-check nyo. Dahil minsan, pag sinabing China, hindi naman automatic mahina. Merong mahina, meron din naman mas maganda yung resistance nila pagdating. So ito ang nakalagay, suka, ibig sabihin mahina sila sa acid. Yung resistance nila sa acid hindi ganun kalakas para i-resist niya yung acid. Pero may dalawang China dito na approved naman sila. Meron din tayo dito na solid surface na tinatawag. So, sa lahat ng chemical, pasado sila. Wala silang naging problema. So, these are basic chemical test lang na ginawa natin. Kasi ang pagtest natin talaga sa isang quartz ay yung pang matagalan. So, lahat ito pasado. Okay? Dito naman sa local brand, again, this is random. Wala din akong nakitang spot ni isa sa kanila. So far, itong local brand na to, I think matibay sila sa chemical, basic chemical na ginagamit natin sa kitchen. Wala ni isa ang may marka. So, ibig sabihin, ang materialis nila is pare-parehas lang. Iba lang ang kulay. So, lagyan natin ng check for passing. We are not promoting any brand. We are just giving awareness dun sa mga tao na nagtatanong, ano nga ba ang magandang gamitin na countertop? Anong iba advantage at disadvantages? So, ang next na gagawin nating test is yung scratch test. So, ang scratch test na gagawin din natin from matigas na bagay at malambot na bagay. So, hanggang saan siya makaka-resist ng scratching. Okay. Next naman is yung epoxy leveling resin natin. Okay, pasado din siya. Bigyan natin siya ng malaking check. Yan ang result ng ating chemical test. So, basic chemical test lang yan na ginagamit natin kalimitan sa ating kitchen. Kung okay na kayo dun sa information na yon, now you can decide what are the quartz top that you will going to use. Ngayon, kung hindi ba kayo satisfied at gusto nyo malaman naman ano ang scratch resistance naman ng bawat isa dito, you may watch the next video or you can do it yourself.